Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So, episode part 4 na tayo. 4? Yeah. Hindi. 4! What? So, wala tayong coffee ngayon. Ngayon ay Popcorn! popcorn! Yay! Ay, ganun. Saan na ba tayo? Lambot Okay, continue tayo sa ating topic about buhay OFW, paano nalampasan lahat, nag-decide na umuwi. So itong ating kwentuhan ay alam ko may kapulutan tayo na aral. Paano maging malakas lahat ng pagsubok na dumadating. Paano maging matibay sa mga hamon ng buhay. Lalo na pag wala ka ibang makakapitan kundi sarili mo lang at Panginoon. Especially kung kayo ay isang single mom. Ayan. So, wag na natin i-touch yung bakit siya naging single mom. So, yung ating lang i-share dito yung paano siya naging financially ano siya ngayon, may financial freedom. Oo, may freedom na siya. Kung gusto niya mag-tour, ay! Wow! Kaya niya dahil sa sipag at tiyaga. At dahil sa mga naranasan niya noon, naging susi. Naging na-apply niya sa sarili niya, dapat pala ganito. So, 2016, 17. 17, umuwi siya ng Pilipinas. At the same time, ako umuwi din ng Pilipinas 2016 December. Sundan na lang ta. So, parang nauna lang ako ng months. Siguro. Kasi December ako. Katapusan ng 2016 ako for good. Dahil wala din akong choice. Dahil mahabang kwento din. So, ngayon, umpisa natin dahil 1 year lang yung limit na pwede pa siyang bumalik doon sa kanyang amo. Kung hindi siya maging matagumpay o makahanap ng source of income or opportunity sa Pilipinas. So, talagang babalik siya ng Taiwan ulit. And the rest, kung sino mag-alaga ng anak niya, hindi na natin touch yun. So, ngayon, talagang hindi siya nakabalik ng Taiwan. So, sa previous na video, ayun, paano pala yun? Paano napunta sa dyan na 5 piso o 3 piso. So, sa Pilipinas, pag may isang anak ka nang okay na yun, makabili ka ng itlog, makabili ka ng bigas. Kumbaga, mabuhay ka na. Ano lang. Gusto mo. Oo. Mabuhay ka na, hindi ka na mamamatay. Kumbaga, makasurvive ka na, pero yun nga, limitado lang. So, paano mo na isip o ano yung napasok sa mind mo na ito yung pwede mong gawin na source or para ma-sustain yung yung pang-araw-araw nyo na pangangailangan. Okay. First of all, syempre, bago ako umuwi ng Pilipinas, na vision out mo na. Hindi sa na-vision out, kundi yung unang-unang nagbigay or nagkaroon ng source of income na gasolinahan is yung kapatid ko. Parang doon nagsimula ang lahat. Kumbaga, nung humingi siya sa akin ng tulong, na sabi niya gusto niya magtayo ng gasolinahan, nung time na yon may konti akong ipon. Okay. Plus, na nanghiram ako ng, syempre, nag-cash advance ako sa amo ko. Okay. Para may pandagdag doon sa pang-uumpisa niya. So, to make the long story short, na-establish niya yung negosyo na yon. Then, siya rin yung nag-convince sa akin na umuwi para mag-try din ng ganong negosyo. So, tinry ko. Umuwi ako ng 2017. Pero sabi nga, 'di ba? Lahat ng bagay hindi madali sa umpisa. Napakaraming nangyari. Ang daming pangyayari na hindi ko inaasahan, hindi ko ini-expect. Pero kung si Lord na talaga yung ikilos, maglilid sa'yo na
ito na ang dapat mong tahakin, hindi yung plano mo, kundi ang plano ko, mangyayari at mangyayari talaga. Amen. To make the long story short again, na-put up ko yung gasolinahan sa tulong ng mga taong hindi ko ini-expect na makatulong sa akin. Unang-una, doon sa atin ng kaibigan ko na ginamit ni Lord na magpautang sa akin. Nagpautang sa akin in good faith. Although na, syempre, hindi naman yun free. May kasamang interest yun. Pero, hindi ko rin alam kung saan ko kinuha yung lakas ng loob ko para kumuha or manghiram ng pera na may 5% interest. Hindi ko alam eh. Pero, parang ang nangyayari sa akin, parang sinusunod ko na lang yung wisdom na nagpapap up sa isip ko. Kasi ang last option ko nun, kung hindi man matuloy yung pinuput up na gasoline station, babalik ako ng Taiwan. Kaya ko namang bayaran yung inutang ko. So, yun. Pero, syempre, nung time na yun na binigay talaga sa akin ni Lord na matuloy yun, ako talaga yung hands-on doon. Ako yung nagtatrabaho, ako yung nagpupuyat, ako yung nagtatrabaho. Kumbaga wala ka ibang pang tao na... May tao ko, kumuha ako ng tao na... Pero andyan ka talaga. Yes, ako yung cashier, ako yung pump girl, all around. Ako yung naglilinis, maintenance, pump girl, cashier, lahat ang gumagawa nun. Hindi naman ako nagsisisi kahit na sobra-sobrang puyat, pagod, pero alam mo yun, napaka worth it ng isang bagay na alam mong pinaghirapan mo, pinagpawisan mo, at alam mo yun, natapos ko lahat ng utang, na nalagpasan ko lahat ng pagsubok. After nun, parang... Marami ng blessing na dumating. Step by step. Yung mga tao na ginagawa. Parang overflowing yung blessings kung hindi mo kinikredit sa sarili mo yung mga bagay na nakakamit mo. For me kasi ang iniisip ko noon, yung gasolinahan na yun, yung first branch na yun, napaka-imposible eh. Napaka-imposible kasi wala akong masandalan. Wala akong pamilyang makatulong. Wala akong, that time, may mga ilan akong kaibigan, pero hindi rin naman nila kayang mag-support financially. Doon ko talaga nakita kung sino yung mga tunay na kaibigan, sino yung mga taong hindi iiwang ka na mga panahong gipit na gipit ka. Yun yung panahon na makikilala mo yung mga taong nasa paligid mo. Na doon mo rin marirealize na hindi pala dapat yung mga younger age mo is gagamitin mo para i-improve ang buhay ng ibang tao. Dapat, bago mo isipin na tulungan ang ibang parte ng pamilya mo, ng buhay ng ibang tao, tulungan mo muna yung sarili mo. Super big lesson sa akin yun na sobra kong pinagpapasalamat sa Diyos na nung panahon na, alam mo yun, na nag-iisa ako, halos iniwan ako ng lahat. Hindi ako iniwan ni Lord. Tinulungan niya ako makabangon. Although na, nung time na yun, grabe. Okay, so ito yun guys ha, yung sa words na utang, hindi masama mangutang guys. Ang pag-utang o mangutang ka ng pera ay hindi masama kung gamitin mo sa mabuti. At mayroon kang integrity na parang ano mo sarili mo talaga nababayaran mo, magpursige ka talagang bayaran. Iba naman yung utang na binili mo lang ng iPhone o binili mo lang ng luho mo. Ito ay talagang inisip niya na ito na yung magiging source of nila, dito na sila kukuha ng mga pang-araw nila, bills, lahat-lahat. So, sa tulong ni Lord talaga, nagiging successful yung business na to. And, yan. So, yun nga, sabi niya, lesson na na-learn niya, kasi matagal siya sa ibang bansa, kung baga, parang nauna yung iba, tapos nahuli na yung sarili. So, yun talaga sa buhay ng OFW, di ba? Parang
lahat-lahat na lang inuuna natin yung Pamilya lahat. Alam na natin yan natin. kung sino yan sila. Kahit buong sahod mo pa ang ibibigay mo, kulang pa rin. Ayan, kulang pa rin. Maraming kulang, maraming hinihiling, maraming mga demand, ganito, ganyan. So, itong video na to ay parang reminders din sa mga OFW na isipin talaga natin yung future natin. Pagdating natin ng 40s, doon na natin ma-realize na, ay, nagkamali ako. Pero hindi pa late. One more important thing. Kapag OFW ka, hindi ka hero. Yes. Kapag OFW ka, hindi ka bida. ATM. Pag OFW ka, lagi mong isipin yung sarili mo. Dahil at the end of the day, hindi mo alam kung yung mga pinaghirapan mo sa ibang bansa, yung mga bunga ng mga Tulungan mo. pawis mo, ng mga iyak mo, kung mababalikan ka ng tama. Minsan, napakasarap sa feeling na gusto mong makita yung mga taong mahal mo na umaangat. Pero, ang tanong, kasama ka ba sa pag-angat nila? True. Na ang naging unang ulan